Magandang umaga! Handa ka na bang pag-aralan ang ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao? Narito ang aralin para sa una hanggang 3 linggo. Pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Naranasan mo na bang magpasalamat sa Diyos? Sa papaanong paraan? Kailangan ba nating magpasalamat sa Diyos? Sa araling ito, inaasahang matututuhan mo ang mga dapat gawin upang maipakita ang pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Tingnan mo ang larawan sa ibaba. Ano ang mga nakikita mo? Ang mga ito ba ay biyayang bigay ng Diyos? Nagpapakita ba ang mga ito ng pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos? Mamaya ay malalaman mo kung ano nga ba ang sagot sa mga tanong na ito. Maraming mga biyayang ibinibigay sa atin ang Diyos. Dapat nating pasalamatan ang Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha at sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nararapat lang na ingatan, pahalagahan at ipagpasalamat ang mga ito. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Sabado ng gabi, oras na para matulog si Ron. Bago siya humiga, ay umupo muna siya sa higaan, pinagdikit ang palad at nagdasal. Panginoon, maraming salamat po sa buong araw na ibinigay mo sa akin at sa aking pamilya. Salamat din po sa mga biyaya at pag-iingat ninyo sa amin. Amen. Ito ang kanyang panalangin bago matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Ron. Bago tuluyang bumangon ay naupo muna siya sa kanyang higaan. Pinagdikit ang palad at nagdasal. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat ninyo sa amin buong gabi. Amen. Tumuloy siya sa kusina at nasorpresa si Ron sa kanyang nakita. Ang daming pagkain at may cake pa. Maligayang kaarawan Ron ang bati sa kanya ng kanyang ate Yezia. Maraming salamat ate, ang tugon niya. Maligayang kaarawan, bati ng tatay at nanay ni Ron. Maraming salamat po tatay at nanay, sabay yakap niya sa kanyang mga magulang. Bago kumain ay muling nagdasal si Ron. Panginoon, maraming salamat po sa pagkaing kaloob mo. Salamat po sa muling pagsapit ng aking kaarawan. Amen. At masaya nilang pinagsaluhan ang handa. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Unang bilang, sino ang bata sa kwento? A. Si Ron, B. Si Ronnie, o C. Si Ronald? Ang sagot ay titik A. Si Ron. Pangalawang bilang. Ano ang kanyang ginawa bago matulog? Siya ay puwang. A. Naglaro, B. Nanood ng telebisyon, o C. Nanalangin. Ang tamang sagot ay titik C. Nanalangin. Pangatlong bilang. Ano ang kaniyang panalangin bago matulog? A. Nagpasalamat siya sa buong araw na ibinigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya. B. Humingi siya ng maraming regalo para sa kanyang kaarawan. O C. Humiling siya ng maraming handa sa kanyang kaarawan. Ang sagot ay titik A. Nagpasalamat siya sa buong araw na ibinigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya. Pang-apat, ano ang kanyang ginawa pagkagising? A. Nanalangin, B. Naghahanap ng kanyang nanay, o C. Nag-ayos ng kanyang higaan. Ang tamang sagot ay titik A. Nanalangin.
Panlimang bilang, sa iyong palagay, tama ba ang ginawang panalangin pasasalamat ni Ron? Bakit? A. Opo, para makatulog na siya. B. Opo, para di siya mapagalitan ng kanyang nanay. O titik C. Opo, dahil ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos. Ang sagot ay titik C. Opo, dahil ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos. May iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos. Isa sa paraan upang maipakita ang pasasalamat ay pamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Nais ng Diyos na mamuhay ang tao ng tama at matuwid. At sa tuwing gumagawa tayo ng tama, ibig sabihin lamang ay kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na nanggagaling sa Kanya. Maging madasalin sapagkat ang pagdarasal ang pangunahing paraan upang makipag-usap sa Diyos. Sa tuwing nagdarasal tayo, tuwiran tayong nakapagpapahayag ng kaniyang pasasalamat sa Diyos. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay ikatutuwa ng Diyos. Nais niyang gawin din natin ang mga kabutihang ginawa niya para sa atin. Sa ganitong paraan, naipapakita ang pagpapasalamat sa mga biyayang bigay niya. Ang huli ay maging masaya sa lahat ng bagay na mayroon ka. Ang isang batang may kasiyahan sa mga bagay na mayroon siya ay totoong mapagpasalamat. Maging masaya ka sa kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo at mamuhay ka ng may kagalakan sa bawat araw. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang susunod na sitwasyon. Piliin ang larawan na nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Na ang tanim isulat na halaman ng iyong nanay. Sagot, ano ang dapat mong gawin? Masdan ang mga larawan. Alin kaya dito ang iyong sagot? Titik A o titik B? Ang tamang sagot ay titik A. Pangalawang sitwasyon. Pinasalubungan ka ng tatay mo ng laruan. Ano ang dapat mong gawin? Masdang muli ang mga larawan. Alin kaya dito ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay titik A. Pangatlong sitwasyon. Maraming pagkaing nakahain sa mesa para sa inyong tanghalian. Ano ang dapat gawin ng iyong pamilya? Alin kaya sa mga larawan ang sagot? Ang sagot ay titik B. Pang-apat, umalis ang nanay mo at inutusan ka na alagaan at bantayan ang nakababata mong kapatid. Ano ang dapat mong gawin? Ang sagot ay ang larawan A. Panlimang sitwasyon. Katatapos lang maglaba ng nanay mo. Napansin mong makalat ang loob ng bahay nyo. Ano ang dapat mong gawin? Ang tamang sagot ay titik A. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sa iyong sagutang papel, isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos at mali kung hindi. Unang bilang, ipinamimigay ko sa kapwa ko bata ang aking mga laruan na hindi ko na nagagamit. Ang sagot ay tama. Pangalawang bilang,
Binabato ko ang mga aso at pusa na pagala-gala sa lugar namin. Ang sagot ay mali. Pangatlong bilang, nagbibigay ako ng pagkain sa kalaro kong walang pagkain. Ang sagot ay tama. Pang-apat, nagdarasal ako bago matulog at pagkagising sa umaga. Ang sagot ay tama. At panlima, inaapakan ko ang halamang tanim ng aming kapitbahay. Ang sagot ay mali. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!